Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. So una po aming pagbati sa hermano nga ba? Hermano ng Pesa, si Ginoong Randy Del Rosario. No, ayan. Alam niyo sa ating unang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari, ay natunghayan natin ang kagalakan ng mga tao sa pagkakatayo ng templo. Noong isang linggo, ang unang pagbasa ay mula sa ikalawang aklat ni Samuel, and then noong noong Saturday ay yung unang chapter ng unang aklat ng mga hari. Okay? At doon yung pagyao ni Haring David at kanyang ipinatagubilin kay Solomon ang pagiging hari ng Israel. It was a very orderly, sabihin natin, transfer of power. At katulad ng sinabi ng Diyos kay David, hindi ikaw ang magtatayo ng templo. Maaring ang mga susunod sa iyo. At ito nga ang tinupad ni Solomon. Kanyang ipinatayo ang templo. At matapos na maitayo ang templo, ang tabernakulo na ikay daladala nila, saan man sila mapunta, ay kanila ngayong kinuha at ito'y ipinag-utos ni Solomon sa mga natatanging mamamayan ng Israel, ang kanilang mga prinsipe upang dalhin ang tabernakulo patungo sa bagong templo. At ano ba yung tabernakulo? Yung tabernakulo, ang laman nito ay yung 2 tipyas ng bato na kung saan nakasulat ang 10 utos ng Diyos. At during the time na ito'y ibinigay at inilagay ni Moises doon sa tabernakulo, kung saan man naroroon ang tabernakulo, sa loob ng tolda, ay nandoon din yung tinatawag na ulap. Laging may ulap ito sa ibabaw noong tolda, signifying the presence of God. Kaya nga makita natin ngayon sa unang pagbasa na matapos na dalhin ng mga ikangay natatanging mga mamamayan ng Israel, kinuha ito sa kanila ng mga saserdote at ito ay sila naman ang nagbuhat papasok sa tinatawag na templo at sa kabanal-banalang dako. At pagdating doon sa loob, ito'y hindi na muling makikita maliban ng punong saserdote na maghahandog ng insenso sa minsan lamang 1 taon. No? Kaya nga ito ay natatabingan ng malaking kortina. Walang nakapapasok doon maliban ang punong saserdote. Ngayon, ito ngayon ang ikay nangyari. Matapos na mailagay yung tabernakulo doon sa kabanal-banalang dako ng templo, napansin nila na nagkaroon ng ulap sa ibabaw ng templo. Again, ito'y tanda ng presensya ng Diyos. Okay? That is the Old Testament. Makita natin na kung nasaan ang Diyos, nandoon ang clouds. Kahit naman noong panahon na sila'y inilikas ni Moises mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sila'y pinangunahan ng ikangay ng pillar of fire, and at the same time, kapag araw ay mayroong ulap. Ang ibig sabihin, hindi sila iniiwan ng Diyos. Kaya sa buong kagalakan nila, natunghayan nila, nakita nila, yung pananahan ng Diyos doon sa templo. And from that time on, dahil sa sila hindi na nomads, para sa kanila, the temple ay hindi lamang isang gusali, kundi ang templo ay ang tanda ng presensya ng Diyos. Ngunit pagdating na ating Panginoon Kristo, hindi ba't sinoong kanyang nilinis ang templo sa mga nangangalakal dito, ang hamon sa kanya ng mga saserdote, ano ang kapangyarihan mo
na gawin ang mga bagay na ito. Ano ang sagot ni Jesus? Gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko ito sa loob ng 3 araw. At ano ang sinabing komentaryo ni San Juan? That Jesus is referring not to the temple building, but He's now referring to His own body. Yung katawan na niya yung templo. And indeed, God will no longer be confined doon sa isang templo, sa isang gusali, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, the presence of God will be felt by His people. Bakit? Sapagkat sino nga ba yung katawan ni Kristo? Walang iba kundi tayo. Ito yung sinabi ni San Pablo, kayo ang katawan, iisa ang ulo. Kaya kung sinasabi niya, ang katawan ni Jesus, ito ang templo, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay ang presensya ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Kahit ano itsura niyan, templo ng Diyos yan. Okay? Templo ng Diyos yan. Hindi mo mapagkakaigla. Okay? So, the presence of God now is no longer confined in a building. But at the same time, there is another presence wherein we experience the presence of God doon sa ikangay sa bawat simbahan. Tulad dito, nasaan ang presensya ni Jesus sa atin at sa harapan natin ang tabernakulo, ang katawan at dugo ni Kristo. Kaya nga, noong si Jesus ay namatay sa krus, ano yung description? Nahawi ang kortina, okay, sa templo. Okay? Nahawi. Bakit? Sapagkat the tabernacle of the Old Testament is no longer the presence of God, but the presence of God now is none other than Jesus Himself, who came to us, lived with us, who walked with us, and dwelt in us, sa bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabi niya, anuman ang gawin ninyo sa maliit na ito, sa akin ninyo ito ginagawa. Then that is the presence of God. Okay? A presence that we have to celebrate. Kaya nga, walang saysay yung gusaling ito kung wala tayo. Sapagkat ang gusaling ito ay itinalaga para maging ipunan, maging lugar na kung saan ang katawan ni Kristo, ang tunay na templo, ay magkakatipon-tipon. At sa ating pagdiriwang ngayon, sa ating mahal na patrona, mahal na Birhen ng Bundok Carmelo, meron din tayong isang bagay na ibinigay sa atin ang Birhen. At ito ay ang eskapularyo. Marami sa inyo may eskapularyo. Ngayon, hindi po iyan anting-anting. Ano yung eskapularyo ninyo? Ay walang iba kundi it is also a reminder, isang paalala sa atin as a sacramental. It is it is a sacramental na nagpapaalala sa atin na kasama natin ang Diyos. Okay? Alam natin na sa atin ang Diyos. Pero sa pagsuot natin ng mga eskapularyo, pinapaalala nito na ikangay hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin, ang Diyos ay nasa atin. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang loloko-loko. Sabihin mo, huwag kang chismosa. Okay? Puro kay diwarang walang humpay. Okay. Okay, magdidiwara. Hindi iyon kaaya-aya bilang ugali ng isang templo ng Diyos. Huwag niyong dungisan ang templong ito. Huwag niyong hayaan na mapollute ang templong ito. Okay? May mga ikangaya, may mga ikangaya tao na kay kung ano pinagagawa sa sarili. Kalalaking tao,
pinipilit maging babae. Ha? Kahit ano gawin mo sa katawan mo, wala ka paling matres. Huwag mong yurakan ang templo ng Diyos. Yung iba naman, babae, gusto maging lalaki. No? Pag nahipuan naman, galit na galit. No? Ano ba talaga kayo? Babae o lalaki? Di ba? No? Huwag nating yurakan yung templong ito ng Diyos. Ikaw din, no? Di ba, alam niyo ng istorya noon, no? Aba itong si Roberta, namatay. Abay pagharap doon sa Panginoon, ang sabi niya, Roberta, no? Nung nakita niya, ay, hindi ko Roberta. Opo. Sino ka ba talaga? Roberto po. Ay, nako, nagkamali ako. Nagkamali sa kamatayan. Akala'y si Roberta ka. Kasi ikaw naman, kalalaki mong tao'y nagbihis, babae ka. Ayun, di na pagkamalan ka. Ayan. Hindi ka na makababalik doon. Doon ka sa impyerno, babush. Di ba? No? Mga kapatid, no? Okay. Tingnan natin ano pa yumuyurak doon sa templong ito. No? Yumuyurak dito, hindi lamang yung masamang ugali natin. Yumuyurak dito ang bawat kasalanan na ating ginagawa. No? Hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Okay? Kaya nga sinabi ni Jesus, ano man na gawin ninyo sa mali na ito, ay sa akin ninyo ginagawa. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay presensya ng Diyos. No? Ang eskapularyo nawang ating suot ay patuloy nawang magpaalala sa atin. No? Kaya kapag mayroong kang kasamahan sa kompradya na gustong, no, uy, alam mo ba si si Father, ganyan mo eskapularyo. Huy, matakot ka. Ayan. Di ba? Tumigil na kayo. Ayan. Okay? Tumigil na. No? Okay? Kung magkakasala ka, no, hawakan mo yung eskapularyo. No? Okay? Kaya nga yan ang epek ng eskapularyo to remind us that we are the true temple of God. Amen.